One TV special report. Honorable po. Thank you, Madam Chair. Kung napunta na yung mga request, Madam Chair, no? Siguro, high time siguro na yung the RHU personnel ba? Kaya, unang-una, minimum requirements din na dapat ng like, di siguro na-compliant na ng birthday services ba? Hindi pharmacy, dental services, ambulance. Provided man na ito ang RHU ng mga facility. Kinahaw ka, bilig niya punta naka-comply sa mga reports sa Department of Health. So, tayo siguro ni nakanaon na din siya, at least ba, ma-recognize ang atong RHO sa Department of Health na compliant na yung mga requirements nila kay botay pasabot, nakata ng facility diha, nakata ng ambulance, ganito, kanina itong ambulance sila sa kabila RHO na to. Then, ang dental na ito diha, sige mo po, so sa mag-idiagi ko lang sa itong RHO na until na, dili ka makakomplyan sa Department of Health. So, thank you, Madam Chair. Okay, so I believe kinahanglan ni o scrutiny. Paano magkakaroon ng word and then compliant, no? So maybe we can hold this in abeyance, Honorable Sigilas, for enlightenment and clarification from our municipal health officer, Honorable Sigilas, as well as item 4, because it will be an ordinance. We need a draft. Kaya mag-create ang municipal health fund, hindi na siya pwede o resolution no, siguro, no? Pwede din siya resolution, pero mag-open na siya account. Okay, yeah. No, okay. Kaya parang PhilHealth ni siya, no? Para PhilHealth. Okay. Exact item 3, Honorable Sigilas. This will be referred to my committee, Madam Chair. Sige. Okay, so for item 4, Honorable Sigilas, go ahead. Sige. Madam Chair, item number 4, letter of Municipal Mayor Samuel Carolino dated June 20 to the board requesting the approval body for the creation of Municipal Health Fund and authorizing Honorable Mayor Samuel Carolino and the Municipal Secretary on behalf of the LGU to open a Municipal Health Fund account with the Land Bank of the Philippines, Samis branch relating to the implementation of the Republic Act number 11223, also known as the Universal Health Care Act in the municipality, and move from first to second to third to final, within our household. Second, Madam Chair. Sige na seconded. Any remarks, comments, objections? Okay, hearing none, the motion is approved. Okay, so before we proceed to the next item, we will first recognize and acknowledge the presence of our BFP personnel, newly assigned personnel, sir. Sir, Fire Chief, together with the new staff, so Sir Dagumbal. They already presented earlier during the ceremony. The team. Yes, sir, you're welcome. Probably, sir, a short talk to our further introductions. Ihatag na check. Nagkakain salamat. Sorry kayo sa disorban sa ngayon. Magkakasalot na sa iyo. Pero naagil ito pag-hinder o na. Kasi sa inyo mga islimin ba kayo, hindi lang mapagaling na abang i-device po. Kailangan ko yung magkauban mag-report. Gawa sa ako bago. Salamat po na mag-aaral din po. Kapisiyan nyo ito na. Dili ka. Usahay, pagsalutan mo. Dili ka matulog ka mo. Gawas, dili ka senior competition. Best, salamat kayo na natagaan niyo kami. Ako, magkauban sa ito. Good morning, guys. Good morning. Kapihan. Good morning, everyone. Ako di ay si Fire Officer 2, ABB Jamila Sinbalao. Na-assign ko diri sa Todela na balhin ko sa Usang Islas
November din, na-reassign na po ko last February sa Floridel First Station and nagpasalamat kay ko na nabalik na po ko ni. Dira lang po ko gapuyo sa kanagkapan sa Ogis itaw sir sa Kiri Codela. Thank you. Good morning, Vice. Good morning, Councilors. I'm Senior Fire Officer 1, Elan Labuada. Gikan ko sa Aluhan Municipal Fire Station. Taga-mulapit ko, pero ang kaliwas ng mama, taga-Pitoon ka rin sa amin subsidiary. Nagkauman, nabiyo ko kami sa Aguada, sa Bernal Division sa Osamis City. Good morning sa tanan. Ako si FO1 Grace Ander Mira Alasan. Gikan ko sa Jimenez Municipal Fire Station. And karon na ako today. Gikan ko sa Malabid ng mga Wala na malasan. Wala sa sir, kanang electrical engineer, nagdag siya ma-printed ay din po sa kuwan. Nagbagang yan ang mga engineer diyan sa fire. So, dagang salamat sa pag-welcome niyo na mo sir, pag-propesya niyo, Vice, lang kayo, tagaan gamay oras para magkakwa. Kaya salamat, Vice. Okay, sir. So you are most welcome by the Sangguniang Bayan. And you can, you're assured of our support. Okay, sir. Salamat. Okay. Dahil copy diri sa MOU, balikan na to already has more on understanding. Kaya katulad wala na ka-comply. So, ang the last paragraph ay nga, ningon diri nga, that invoking the OHP part of Circular 2023-044 with the subject, extension of grace period for compliance of primary care facilities with ancillary services. So, it's more on nangi of extension. Nga, ang example, birthday services shall be complied on or before June 2026. Clinical laboratory service requirement, comply on or before June 2025. Diagnostic radiologic service before December 2027. Pharmacy requirement on or before June 2026. Dental service requirement, March 2025. Sige lang, okay na ni. Actually, siguro na-highlight rin po niya ng non-compliant pa. Non-compliant. Solusyon dari wala pa kita. Anak ni ko sa umum na request ka og memorandum para ani sa extend di ay wala mo diri sa Hindi na, balikin na, honorable. Sige na, sa malay mabilis. Sige, go ahead. I reiterate that the motion for item 3. Klaro, wala pa kulay comply. So, right extension. This is what the content of the MOU. Letter of Municipal Mayor June 2024 to see of that I was planning for the issuance of resolution of authorizing municipal Mayor Samuel Palueno to enter into a memorandum of understanding with the Department of Health Center for Health Development Northern Mindanao in relation to the non-compliance of current facility with the minimum DOH licensing requirements for primary care facility set forth by DOH AO number 2020-0047 converting service, clinical laboratory service, pharmacy, dental service, ambulance service. I move from first to second to third to final. Madam Chair, waiving our house rules. Okay, so any second? Okay, Julie, secondary remarks, comments, objections? Hearing none, motion is approved. Okay, so let's now proceed to committee reports.
We have First Committee on Games and Amusement. Nana ba ni ang most awaited one? Ano yung report? Ano yung Honorable Mixton? Comment? Honorable Laging? According to the proponent, Madam Chair, lagi sa punong komite, wala pa man yung nakakumati, Madam Chair, okay. wala pa man, sa ako man yung komite on games and amusement, but one, Madam Chair, pwede rin yung si Mana, Madam Chair, tilit karoon sa Mana, kaya ako yung busy ko karoon na explain. Tingari, Madam Chair, kining mao ordinance, muna ginabuhat po sa municipality o Sinakapan, Madam Chair. Wala man daw na approve sa province, Madam Chair. Kay dili na po siguro nila according to the source, Madam Chair, wala po nag-review kay possible disapproval if ever ma-review. But it naamang ko daghang request, Madam Chair, nga ang atong mga kaigsunan sa Tunila, especially the senior citizen and the retirees, nga makadula o ta sila. So, pwede na siguro how about sa appreciation sa presiding officer kay murag na review man siguro kung nakabasa man siguro ka sa kuwan ni Madam Chair sa deliberate na sa yung committee. okay. So we will Kasi na may makuha ninyo yung report nila. kuwan, Madam Yan Chair. naman may kopya. Isa-isa, no? Last next week, Madam Chair, for this proposed ordinance, Madam Chair. Okay. Next week lang ha. Oh. And wala man ko nakakuha sa ako ang committee members kay first time ko ni sa ako ang chairmanship nga pagka-committee me. So ako na lang po hangyon akong ilis, Madam Chair, to para makapalo ko inside member sa committee, Madam Chair. So next week na lang. Okay. Thank you, Madam Chair. Okay, thank you, Honorable Lagi. Okay, report from the Committee on Finance. Madam Chair, Committee on Finance, Madam Chair, pinding ang schedule last week, Madam Chair. Karoon pang away mag-schedule ang Committee on Finance o committee meeting, Madam Chair. Okay. Economic Enterprise. Hindi po, Madam Chair. Hindi po, Madam Chair. Kaya wala lang wellness. Wala yung masikaso. Tourism, infra, and laws. Kumusta to inyong buwan? Mabalik. Wala yung to Committee on Hall. Nai-report sa Committee on Hall? Wala. Ha? Ano ni? Mabalik. Di mali mga Madam Chair. Lahat ito sa kong tinoon. Okay, wala yung reports. About mali siya sa subahan yung Madam Chair. Wala pag nila ng committee, Madam Chair. Okay. Butugin sa Madam Chair, katong sa Committee on Hall, Madam Chair, pwede siguro, Madam Chair, nga mausa na lang ang iyang report karong Wednesday, invited ang DNR o ang NCIP para mausa ang report, Madam Chair. Kabahay na ito sa Crystal Blue Lagoon, Madam Chair, sa barangay namin. Okay, incorporate na lang ng tanan nga. Madam Chair, Sige, Honorable Mixdon. thank you, Madam Chair. Last one, Madam Chair, from Friday, tungkol po sa kids sa Lagoon. Lagoon, So, ako lang i-advise na stop lang sa work ay hindi ka na tayo. Walang yun. So, ang nakita po, wala yun sila na stop. Kailangan ka bago. Pero ang suot na kapitan na hindi na lang sila magpadayon o gamit sa kwarta sa barangay. Bali ilan na lang i-private kay kung panangitan, padayon daw nila o gamit ang kwarta sa barangay, yan 100 pa yung space. Labi na hotdog sila nga balaod dun sa DNR may matuman. So, ilang gimon. Ito yung trabaho to. Katong cottage o katong function hall na ni-amount o mga 680,000. Sabi sa mga private. Diba, sila na lang katunong iyan ito sa yuta at sila na kayo mangitag ilang gasto ito hindi na ang barangay kaya kung sa barangay ko Madam Chair ang hitabo diri
wala, ang naman to sila yun, 1 million, yung ka nga di ka kailahang na barangay farm sila. Dili man yun dato umakom-akom kay kulang lang sila o communication sa ownership sa yuta. Ginahanglan ng tagbuwa o donation niya, dili man yun sila kakal siguro kay tungod ang yuta under sa stewardship. So, manang amo tapos lang giingnan niya, by Wednesday, patawag na to ang assessor sa DNR para maklaro yun, diba? Yung explain ko sila kung sagay sakto na pamaagyan na matabangan ko sila. Ang ikado-kado di kapitan, di daw siya katulong. Kaya ang katong mga naadya ng utang ba, kay stewardship at itong mga lugar, siya na po niya kung may pasuklan o kumaton. Kung ako sige na lang ang tulong din po dito. Kaya aron matuan din ninyo ang isang process mo kahibalo din po mo. Kaya kahibalo na mga nga na mo, kaya nag-adto na daw sila sa linar sa kanang province. O nag-gain lang sila nga. Posibleng mahitabo kay nanan. Wala na yung info. Wala pa tayo nanhiigil ka gani DNR? Para pang Wednesday ka lang siya. Para pang Wednesday. CIP. Yung CIP. Pag hindi po sila magdali-dali, give siya po private na rin. Ay, may private funds? So, Hindi. Ang hitabo ko ng siya ng nani. Ang ilang request na rin 1 million, wala pa man ginagawa na approve. Ang na-approve na to sa ila is ang ginagawa pa revision sa ilang annual investment plan ng EIP. Pero, ang hitabo sa actual, nag-bidding sila. Dahil nag-implement sa project, pero wala pa yung approval sa ilang operation niya 1 million diri sa Anuka. Kaya atong ipagkita, ang ilang MUA or donation sa area, tungod kay government funds man ang i-implement, dapat masecure din nato nga donated ba ang luna or naapay approval gikan sa DNR ang luna nga tukuran ng facility. And until now, hindi sila makaprovide. Kaya ilang gihimo, o una, ang agreement sa percentage sa kita hinoon sa tag-iya o sa barangay. Mga ilang idala-diri ato ang block committee meeting. So, hindi siya valid nga ma-approve ang nila ang request sa tuwa. And then, si Engineer Tita Carabero po nag-advise nga ipaundang yun ang pagtrabaho dito. Kaya wala yung magaling ang tawag si Gisrel Bajam sa nagdato siya sa kuha, gi-refer niya bayan itong percentage nila. Siya hindi pwede ka mauni ko sa putan sa percentage. Kaya naalay kialaw ang gobyerno nga maura na siya ang alaw sa gobyerno. Unang, ang advice ko parang siya during sa meeting ang kunyagi, i-stop siya kaya wala pa kayo klarong dokumento nga na ay ownership ang barangay or na ay legality ang barangay nga mo implement ito project kay mo konsulta sa DNR sa NCIP. Okay. Okay. Yeah. Ako gusto nila gamitan ng private funds. Akong gingan ang contractor, Madam Chair, si former SB member Idosman, yung ba siya nagpaghapon niya kung ipadayon ko. Ikaw lang, kung hindi padayon, basta kaya ang recommendation sa SB na dili sa wala pag-ibigyan mo ay saktong documents na pwede tayong implement ang project dito. Gani ang LGO, na ang 1.5 ang intended dito, ang news may nadili sa atin, wala tayo papel indihan na naatay ownership, naatay valid reason, naatay approval gikan sa DNR na pwede tayong mag-implement ang project. Kaya kinarabaliha is ang ancestral domain area and then covered siya sa iman niya role mixed doon nga stewardship ang pagkampon sa doon. So ano na lang siguro mga Madam Chair, at one siguro to at the risk of the contractor. pero natingala rin Madam Chair, ano nakabidding sila? Mga wala man niya may approve ng operations. So ato na lang Madam Chair, by Wednesday, kung may usaron siya na aka, kaya naandi na rin siya, kung nakadaan na nato ka maglawa o sulat ko ang NCIP o ang DNR. Sige. Sige. May i-consolidate na. I-consolidate tanan sa mga topic ha. Kinahanglan i-discuss ba? May plus natin mga bisita. Okay, ano may malimutan. Kinugtas. Tayo tayo. Gadali ito sa dito, no? Sige ka sila pamilik tayo. Ako ang gusto lang kita. Ang pangutana sa nasulod na sa fan sa barangay. Walang nakulit tao. Walang klaro. Walang sila.
Ang iundang na naman, Madam Chair, ang itawag ng entrance, donation na lang, kung na yung dito, donation na rin pangayon ninyo para sa mga taong mag-manage, pasaka, paluksong. So wala na dito entrance, wala na sila yung mga Siya bukol sa wala na, so wala na sila. So, for the donation na nila pangayon, kung naihatag, ilang amount, tawaton, and then, mo ito ipakaon sa mga CBOs o mga lumilihok sa barangay na mag-manage kung kinsay mo luksong, kinsay pwede mo saka, kaya ang dala ni pwede o, one way naman ito. Ako itong natuman baga, Madam Chair, na natuman siya ng all Natuman to, donation lang. Donation lang. Donation, black book. Ini amount. Pero hindi pa mahatag sa mga... Ini ma'am, minimum 25. Ini lang ta. Hindi amount, minimum Ay, hindi amount. Ginala, i-regulate siya. Sige lang, tagba. Pero Madam Chair, ang quality stand na kung natin po sulod na quality bayan, okay lang. Pero ilang kasama kayo. Sige, Pero, sige. ano mo gusto, Madam Chair, dapat yun inana mo, naging po sila i-collect kayo. Handod ang mga tao dito nga nagman para lang sa katanaw kayo, one way man, naagyod. Napagpipin ito daghan kapbo nga na-assign. Nga, pinupod niya kaon. Basta lagi ng mga tao diyan. Ano Ang kung talilo, ang palibot mo, tamalan ang grade. Okay. Bawala ka ito ipahinga ng mga tanin na natin. Kaya rin nawala na. Ang kapag mga tindahan, Madam Chair, na nagana-ana, wala, niya na dito, kinaan, sila lugasanan, sila yung tutuanan, katulikuanan na nasa pagprobilan ng pagkibag. Kung lagi problema na. Alis na CR. Lalo lagi po. Then, ano ba Madam Chair? Mahulit na gid sila. Ako kay tao kayo. Wala yung nagtrabaho dito si Leo sa live. Kaya trabaho. Dito na lang. Nagili kaya yung Madam Chair ng disgrasya ganyan. Lagi. Wednesday, Madam Chair. Sige, Wednesday po. Natabangan. Okay, sige. So let's proceed to Meeting rules, Madam Chair. Rose. Wala siya, Madam Chair. Karoon ko kulong na tayo ng daghan yung ordinance from barangay. Para i-commit yun. Endorsement. Next na, schedule ako this week, Madam Chair. This week. This Yes, week. Same with item 1, 2, 3. Okay. Taman 5. Okay, so let's proceed to first reading. First reading. SK Resolution number 06 to 2024, Kasilasan Agustin, a resolution programming an amount of 47,500 only taken from the 10% appropriated balance of 2023. Summer job, 21,000, purchase of laptop, 15,000, SK uniform, 6,500, and free printing, 5,000. Madam Chair. Honorable Mixdon. Is resolution number 006-24 kasi lang sa Agustin. I move from first to second, and final. Second, Madam Chair. Okay, Julie Sicandel, any remarks, comments, objections? Okay, hearing none. Okay, motion is approved for SK Resolution 006-2024, Kasilasan Agustin. Next item. SK Resolution number 6-2024, Balon, a resolution reprogramming an amount of 40,000 only taken from the 10% appropriated balance of 2023. Summer job, 10,000, and purchase of laptop, 30,000. Madam Chair. Honorable Abo. Thank you, Madam Chair. SK Resolution number 006-2024, Barangay Balon. I move from first to second to third to final approval, Madam Chair. Deklarasyon. Okay, Julie Sicandel, remarks, comments, objections? Hearing none. Motion is approved. Item C. Barangay Resolution number 11, series of 2024, sunod na po. Resolution programming an amount of 325,000 from the 20% LIF balance of CY 2023 for the construction of 2 rooms building Bausi and Lupon. Madam Chair. Honorable Lagi. Thank you, Madam Chair. Barangay Resolution number 11 series of 2024, Barangay Sintro na po. I move from first to second, second to third, and third to final approval, waiving the pertinent rules. Second, Madam Chair. Okay, it's Julie Sicandel. Any remarks, comments, objections?
Hearing none, motion is approved. Barangay Resolution Number 11, Series of 2020, Resolution Number 3-2024 of Upper Centro, a resolution to revise the annual Barangay Youth Investment Program of the SK Upper Centro on the list of projects, programs, and activities for CY 2024 chargeable to 10% SK fund. Madam Chair, Honorable Mix Don. Resolution number 003 of 2024 of Upper Cebu, I move from first reading to second final approval. Second, Madam Chair. Okay, duly seconded. Remarks, comments, objections? Hearing none, motion is approved. Resolution Number 4, Series of 2024 of Upper Centro, a resolution programming the amount of 82,000 taken from the 10% SK Trust Fund 2023 for the installation of 7 unit street lights for the SK Upper Centro. Madam Chair, Honorable Sumabat. Thank you, Madam Chair. I move SK Resolution number 004-2024 of Upper Centro, a resolution reprogramming the amount of 82,000 taken from 10% SK Trust Fund 2023 for the installation of 7 units street lights for the SK Upper Centro to second reading and third and final approval, Madam Chair, waiving our IRP. Duly seconded. Any remarks, comments, objections? Hearing none, motion is approved. Waiving our rules. Okay, for second reading, Second reading item A, Barangay, Madam Chair. Madam Chair. Honorable Tapo. Barangay Resolution number 11, the Series of 2024 Barangay Namot, Madam Chair, back to my Committee on Finance, Madam Chair, for further study, Madam Chair. Kaya murag, ato na ibalik sa committee, Madam Chair, kaya naman sa second reading lang, napinding na rin sa makalagang higayon mo na may recommendation siguro, may movement ni Madam Chair, kung pwede, back to my committee na lang, Madam Chair, sa Finance. Kaysa halfway. Kaya kasi hindi siya na-receive na to. Kayo nilakas natin 60 days, 60, ma-deem approve siya. So that's why nag-implement sa sila because they know the rules. Otherwise, we will just disapprove na lang. For various reasons. Ginalang mo, decide na yun And Madam Chair, sige man ito isang tapol, Madam Chair, naningaringan Madam Chair, but still, naaman tayo kita ngayon sa ila, wala man ninyo kalimatan na ito, itapol man ito sa sige always. Hindi sila hindi ka-comply. That's why we need to disapprove. Pending or disapprove, pending compliance of kagami required ng mga ano siguro. Like, hindi naman kayo disapprove. Madam Chair. Invoke nila itong 2 months, Madam Chair. 60 days na ko. Sige, Honorable Larry. Yes, Madam Chair, I move that Barangay Resolution number 11, Series of 2024 of Barangay Namot, I move that this resolution be disapproved, Madam Chair. Second, Madam Chair. Okay, seconded. Remarks, comments, objections? Okay, hearing none. The motion is approved. Okay, so pending. Ground for disapproval. Okay, ground for disapproval. For non-compliance of the requirement. Okay, sa'yo na lang ang mga requirements. Boy, okay na to, non-compliance. Non-submission. Boy, Mike, Nay, Mike, lahit ko. Madam Chair, sige yung ito mag-time din sa trip. Nagdala lang pa siya forma. Wala mo ito, wala pa mo. Sila akila din. Wala mo Lahin ko na yung sa mutud. Kaya percentage to. Sa galing i-require na to nila, ani? More between the owner and barangay. Owner of the lot. Pero kung mukha wala sila mga title kay di man lang titulan. Pero nakasabit siya, buwang. Wala ba, Madam Chair? Ako nakasabi ko ba? Last time mo, Madam Chair, last
switch sa itong last committee on hold, but ang kwan sa ilang mo is katurang ang percentage nga bahino nila sa kita dito sa SLB entrance between the barangay and the owner of the land, na pilay percentage sila na makuha bahin. Ano na yung sa kamutana sa damo, Madam Chair, kung pwede ba na siya, since magnaman sila mo ang murag of donation or nagtugod sila ng tugod, pero wala sila bahin. Magtugod ang government niya, nadili sila mga yung bahin sa income. So, di ba na separate ani sila na kwan? Ordinance to Madam Chair. Ordinance to? Muli siya ordinance, Madam Chair. Lahat ko itong ordinance lahat. Hindi ka pa ba-discuss sa ato ka ng MOA? Ano man na? Ordinance to Madam Chair, kabahin sa pagpadagan nila sa Lagi kay kung kani siya construction, ato i-require kato lagi proof sa ownership sa yuta. Kung nabay mo Madam Chair, o tradition ba? Walang yun siya. Wala na dito? Wala. Ang nasa MOA, Ang nasa mo ang hindi Madam Chair is kato yung sharing sa kanto kita na 80 to 20, 60 to 40, mga ilagi, imo. Okay? natatanggap na. I-prepare na lang na. One last time to be included na lang sa discussion. Lagi kayo, masig na madraft siya. Hindi may pending ato. Ato man ipang tukod sa kung ano, yuta ang mga private owners. Dahil ang atong membro ko ba sa question na magkukunan na yung pila ka meters gikan sa riverbank nga pwede yun ang government mo gamit o ang gobyerno mo ginagawa. Muna, masaro ginagawa by Wednesday kung usagi kuhan sa INR o sa NCIP. Sige. So, but for now, katong resolution na disapproval, pending compliance of what is required by the Assembly ng Bayan. No? Okay, sige. Gina-approve na ba ito? So, if there's no other comment or objection, is I hereby approve the motion. Next item. Item B, introduced by Honorable Sumabat. Okay, pending. Number C. Letter C, rather. Trustee, introduced by Honorable Ordinance number 24, that's 606, introduced by Honorable Arsenio Singidas. Madam Chair, the regulation, an ordinance institutionalizing peer support groups as an early intervention of mental health promotion of the municipality, especially on the key affected population and providing funds thereof. Manaman yun, no? Honorable Present mo. Pero i-continue ang Continue. definition sa pag-reading, Madam Chair. Wala pa naman. Capital 3, peer group, support group, facilitators. Sige, continue. Last page na to, Chino. Las pens na ito, parang kulang ako, las pens. Diba, ang peer support group, facilitators. Chapter 3, Peer Support Group Facilitators. Section 10, Number of Peer Facilitators. The Peer Support Group Oversight Committee shall determine the ideal number of peer facilitators, provided that the number does not exceed the ideal ratio of one accredited peer facilitator for every 5 members in a support group. In the transitory period where the number of accredited peer facilitators does not meet the demand of the number of members in peer support groups, qualified volunteer peer facilitators shall be guided by the designated guidance counselor, any member of the peer support group oversight committee, or by accredited peer facilitators. Section 11, qualifications of a peer facilitator. The following minimum qualifications shall be observed in the selection of peer facilitators. A,
must be of legal age, at least 18 years of age, and a member of the youth up to 30 years of age as of the date of the filing of the application. B, able to read and write. C, must be willing to voluntarily facilitate peer support group sessions in the community. D, must be willing to voluntarily perform other related functions as may be mandated by higher authorities. E, be physically and mentally fit as certified by a licensed physician. And F, must not have been convicted with any case involving moral turpitude. In no instance shall any physical disability, mental health condition, sexual orientation, gender identity and expression, economic status, race, color, language, religion or nationality, ethnic or social origin be made a qualification for peer facilitators. Section 12, accreditation of peer facilitators. In order for a peer facilitators to be entitled to benefits and incentives, he or she shall register with a peer support group oversight committee, which shall furnish a copy of such registry to the local youth development council and local health board. Only accredited peer facilitators by the HB and LYDC as recommended by the peer support group oversight committee shall be recognized by the LGU. Accreditation of peer facilitators shall be granted if the following minimum requirements are met. A, has met all qualifications for selection as a peer facilitator. B, has passed the minimum training requirement as established by the local health board. C, has provided voluntary service in their community for a minimum of number of months or years certified by any member of the peer support group oversight committee or by a duly authorized representative of an NGO operating in a city or municipality who has personal knowledge about the peer facilitator's performance. D, has been given satisfactory performance rating in the year preceding application for accreditation. And E, be physically and mentally fit as certified by the health officer. In no instance shall any physical disability, mental health condition, sexual orientation, gender identity and expression, economic status or race, color, language, religion or nationality, ethnic or social origin be made a qualification for peer facilitators. Section 13. Procedure for accreditation. A, filing application. The peer facilitator applicant shall submit to the peer support group oversight committee the following documents. 1. A duly accomplished application form. 2. Birth certificate or any official document in support of declared age. 3. A certificate of completion of the basic training for peer facilitators conducted by accredited government agency or NGO. 4. A certification from the Peer Support Group Oversight Committee or from a duly authorized representative of an NGO about the applicant's voluntary service record stating that he or she has personal knowledge about the applicant having rendered voluntary services in his or her lifetime for at least 1 year immediately preceding the date of the filing of the application for accreditation. 5. Barangay clearance. And 6. A medical certificate duly signed by the health officer.